Magandang hapon sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, let us come to the Lord in prayer, mga kapatid. Let us pray. Father God, marami pong salamat na sinasamahan niyo kami. You sent your Spirit, Lord, to be with us sa panahong ito. At kami po ay masigla, masaya, malinaw ang isip, vibrant ang Espiritu, Panginoon, and we acknowledge that it is your work, Lord. Kayo po, it is because of your work, it is because of your Spirit in us. Salamat po for your presence, salamat po for your word, salamat po for the opportunities to experience ito pong mga pagkatuto mula sa aming mga pinag-aaralan. At sa pagkakataong ito, hinihiling po namin patuloy. Father, we ask for a spirit of wisdom and understanding, a spirit of wisdom and revelation sa bawat isa po sa amin para matuto kaming patuloy, malalim, tumatak sa aming pagkataong loob, magbago sa aming buhay, ang aming pong mga pag-aaral sa buong panahon ito. Salamat po, Ama, in Jesus' name. Amen. Alright. Ang topic natin ngayon ay driven by legacy. Gusto ko lang linawin as we start, kasi naririnig nyo yung faith, di ba? Ano ang legacy natin? Yung faith, yung obedience, yung buhay na kumbaga bursting with faith and obedience, yung Great Commission, no? Parang iba-iba siyang angle of one whole thing. So please don't be confused. Bakit iba? Bakit faith? Bakit ganon? Tapos ako, ang makikita niyo sa akin yung Great Commission. Yung vision ng pagpaparami ng bayan ng Diyos. Pero pag sinuri natin, iisa siya actually. Faith at obedience ang naipapasa natin pag dinala natin ang gospel ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pagtupad ng Great Commission. Naintindihan niyo ako? Alright. So ganoon tayo. Yun yung legacy nating ipapasa. But let me start this session sa isang short kwento. Totoong nangyari ito noong 1600s. Mayroong isang magandang cathedral sa London, St. Paul's Cathedral. Nasunog siya, malaking sunog, nawasak siya. Nung time na yon, 1600s. Tapos mayroong isang mahusay na arkitekto na binigyan ng assignment na itayo muli yung St. Paul's Cathedral. Buhay pa siya hanggang ngayon. Tourist spot siya sa London. So mayroong arkitekto na inassign to reconstruct, to rebuild yung St. Paul's Cathedral. Ang construction ay nag-start ng year 1675. Tapos, yung arkitekto, syempre, as it was being constructed, syempre dumadalaw siya sa site. Tapos, meron siyang nakitang mga bricklayers, yung mga mason, yung mga naglalagay ng parang brick. Di ba? Ano ba ang brick, Papa? Yung brick, yung parang hollow blocks, no? Parang hollow blocks, nagpapatong-patong, siyempre dugtong-dugtong yon, nagpapatong-patong sila, bricklayers. Tapos, tinanong niya yung isa, hindi ko alam kung ba't niya tinanong, but anyway, tinanong niya yung isa, anong ginagawa mo? Hindi pa sagot, hindi pa galit. Tinatanong niya, anong ginagawa mo? Tapos ang sabi nung una niyang nakausap, susun ako ng brick. I am a bricklayer. Nagpapatong ako ng mga bricks. Nagtatrabaho akong maigi kasi kailangan ko to para mapakain ng pamilya ko. Di okay lang. Tapos pumunta naman siya dun sa isa. Tinanong niya, anong ginagawa mo? Sabi nung pangalawa, I am a builder. Itinatayo ko tong pader. Sabi niya ganon. Tapos mayroon siyang pangatlong napuna, tinanong din niya. Tapos itong pangatlong to, masigla, masaya, positibo, yung gano'n, yung masigla energy. So tinanong niya, anong ginagawa mo? Tapos sabi nung pangatlong tao, nagtatayo ako ng katedral para sa Diyos. Gano'n yung sinabi niya, kaya pala masigla, kaya pala masaya. Pare-pareho sila hirap sa trabaho, pero yung pangatlo, ang
siyang sigla-sigla in spite of yung hirap. Kasi nakikita niya sa kanyang isip kung ano yung ginagawa nila. Importante ba yung meron kang parang vision nung iyong binubuo, kahit na maliit lang ang bahagi na ginagawa mo, importante. Para hindi magsawa, para manatili yung energy, yung sikap, yung sipag, yung husay, mapanatili, lalo na sa isang pangmatagalang trabaho. Alam nyo, itong cathedral na to, sinimulang i-build ng 1675, natapos ng 1710, about 35 years binuo. So, syempre, pag ganong matagalan, kailangan yung mga tao hindi magsawa na wala na akong ginawa, kundi susun-susun ng 3 taon na, tumanda na, 35 years. Kung nagtrabaho ko ng 30 anyos para mag-lay ng bricks, 65 na ako, nagle-lay pa ako ng bricks, di ba? So, napakahalaga na nakikita ng nagtatrabaho kung ano yung binubuo niya talaga, kung saan siya bahagi dun sa pagbubuo ng isang napakagandang bagay. Iba na ang may vision, di ba? Tayo, mayroon din tayong vision. I'm sure we all know about it kasi pinag-uusapan natin. Next slide, please. Ang vision ng Diyos, Ang vision ng Diyos ay makikita natin dito sa verse na ito. Like I said, faith, obedience, Great Commission, gospel. Yun yung nakapaloob dun sa vision at dun sa pinapasa nating legacy. Let me just point out, memoryado na natin ito, halos tuwing linggo naririnig natin ito. So, go make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you, Lord Jesus, and nagsasalita. And surely I am with you to the very end of the age. Kailan ang huling generation na nais nating pasahan ng Great Commission, ng faith, ng obedience to the very end of the age. So, kayo at ako, ang tinitingnan ko, ang big picture natin, yung second coming ni Jesus Christ, nandoon yung mga tao na apo, inapo, mga inapuhan natin na mayroong faith sa Lord Jesus, mayroong obedience na lubos sa Kanya at dala-dala ang Great Commission. Yun yung span, yung timeline ng ating legacy. So napakahalaga na nakikita natin yung malaking larawan na yon para hindi tayo mapagod, magsawa, mainip dun sa malaking gawain that will take beyond our lifetime. Next slide. Ang vision ng Diyos, the vision God gave to Abraham is humanity's legacy from God. Yung tatalon ako kay Abraham, Ang vision na binigay ng Diyos kay Abraham na binanggit kanina ni Pastor, yung kasindami ng bituin sa langit, inapo, lahi na kasindami ng bituin sa langit, yun ang pangitain, ang vision na binigay ng Diyos kay Abraham. At yung vision na yon, yung maraming taong yon, yun yung ipinamana niya. Yung vision na yon, ng maraming tao, yun yung ipinamana niya kay Abraham. At inaasahan niya si Abraham na ipasa yung pangitain at i-build abutin yung pangitain na yon hanggang sa, sabi ko nga, end of the age. Napakahaba ng panahong iyon. Pero let me just, in a very quick way, hayaan yung magpakita ako ng mga talata na nag-connect ng Genesis 1 sa Revelations. Let us first look at Genesis 1:28. Sabi dito, be fruitful and increase in number. Fill the earth. Increase in number, fill the earth and subdue it. Sinong sinasabihan nito sinong tinutukoy?
si Adam at si Eve. Kailan ito? At anong nilalang sila? Si Adam at si Eve ay wangis ng Diyos. Tapos pinapadami. Sabi niya, magpadami kayo. No? Siyempre, mahabang paliwanagan, but if we read Genesis 1, makikita natin na si Adam at si Eve na kawangis ng Diyos, ay sinasabihan niyang magpadami kayo at ang pagpapadami ay kawangis nila Adam at Eve. And therefore, kawangis ng Diyos. No? Sa Luke, sinabi pa, Adam, son of God. So, ang pinapadami ay yung nilalang ng Diyos, yung anak ng Diyos. Alright? Ngayon, alam naman natin na nangyari, nagkasala sila. Tapos alam natin na pasama ng pasama. Na? Sa time ni Noah, kaya nga nagkaroon ng baha kasi pasama ng pasama ang mga tao. Kaya naghahanap ang Diyos, as we read scriptures, ng tao na babalik sa pagsunod sa Kanya, sa pagtitiwala sa Kanya. At nakita niya si Abraham. No? Tapos, let us just look at yung sinabi ni Pastor kanina, Genesis 15:5. Kausap ng Diyos si Abraham, sabi, He took him outside, nilabas sa tent, tapos sabi niya, tingnan mo yung taas, yung sky. Look at the sky and count the stars. If indeed you can count them, so shall your offspring be. So, ang sinasabi ng Diyos sa kanya, tingnan mo, mabibilang mo ba yan? Ganyang karami ang mga inapo mo. Tungkol sa pagpaparami. Pangitain ng ubod ng daming hindi mo mabilang na tao. Na lahi ni Abraham. Si Abraham, sumusunod sa Diyos. Sabi nga kanina ni Pastor, di ba? Kahit anong sabihin ng Diyos, susunod. Kahit anong utos ng Diyos, susundin. So yun yung pinararami ng Diyos. Tapos, tatalon lang tayo sa Matthew 28 ulit, please. 19 to 20. Go and make disciples of all nations. Hindi of your barangay, no? Hindi of your countryman lang, of all nations. At ang panahon na matatapos yung go and make disciples at the end of the age. So tinan mo, napakadami pa rin. At ang lahat ng ito ay nangyari in the past. Sinabi, Genesis 1, of course, kinreate ang tao, si Abraham, history natin yun, di ba? Tapos ang Lord Jesus nag-iwan ng Great Commission. Pero tingnan natin yung future. Sa Revelation 7 verse 9. Sabi dito, After this I looked, and there before me, was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Matuwid sa harapan ng Diyos, sumasamba sa Diyos sa huling panahon yan. Napakaraming taong hindi kayang bilangin, hango sa bawat tribe, nation, tribe, people, and language. So, kung makikita natin from Genesis to Revelation and in between, yun yung nais gawin ng Diyos at ginawa niya at gagawin niya hanggang mapangyari ang Revelations. Alright? Yun yung vision na ating tinanggap mula sa Diyos. So, we need to understand that para makita natin na yung itinatrabaho natin ngayon, nagwiwin tayo, no? Hindi na pa naman siguro tayo, kung naka-100 na tayong win, siguro a few. Pero yun, para tayong bricklayer, merong cathedral na binubuo. Tayo, yung Revelation 7:9 ang ating binubuo. No, mga kapatid? Alright. Ngayon, so yun yung pangitain na minamana natin. Yun yung legacy. Yun yung God's vision that is our legacy mula sa Kanya. Ngayon, puntahan muna natin yung salitang legacy. Bagamat nabanggit na rin kanina, medyo dadagdagan ko lang ng kaunti. Next slide na. Ang legacy ay pamana, sabi nga ni Den, sa mga succeeding generations. Basa niyo ba? Okay. So ang legacy ay tungkol sa, kunwari ako, at this point in time, ako ang naririto, tinanggap ko yung legacy, ang iniisip ko,
yung tinanggap ko, ipapasa ko sa susunod sa akin. Yun yung legacy. Pag sinabing pamana, minana ko, tapos ipapamana ko rin dun sa susunod sa akin. So, ang tinutukoy dito ay yung ability na yung kakayahan na yung legacy ay maipasa hindi lang sa susunod sa akin, kundi through all generations until the end is reached. No? So ang iniisip natin, hindi lang maipasa ko dun sa susunod sa akin, kundi iniisip ko na maipasa in such a way na hanggang dun sa dulo ay makararating. No? Yun yung legacy. Pag sinasabing legacy, yun yung iniisip. At ito'y mag-iwan ng long-lasting impact kahit wala na tayo. Let me share a real-life example ulit. Alam niyo yung Ayala Corporation? Narinig niyo na ba yun? Yan. Ang Ayala Corporation ay nagsimula, actually ito yung, kung tama ang basa ko, siya yung unang industry, nag-open ng industry o nagnegosyo sa Pilipinas. No, nag-start siya ng 1834. So matagal na. Hindi natin inabutan. At ang unang negosyo niya ay, alam niyo ba yung Ginebra San Miguel? Sa kanya pala yun noon. No? Noong 1834, negosyo ng Ayala Corp yun. Kaya lang naibenta niya yung paggawa, yung manufacturing ng Ginebra San Miguel sa iba. Pero yung negosyo ng Ayala Corp, nagtuloy-tuloy. Tapos ano ang Ayala Corporation ngayon? 1834 yun. Ano ang Ayala Corporation ngayon? Siya ay, I will tell you some brands that you probably know. No? Kunwari, Vermosa. Alam niyo Vermosa? Avida, Amaya, BPI, Globe Telco. Ano yan? Konti lang yon. Yun lang yung very popular kasi direkta sa consumers yon. So, ang laki-laki na niya. Ang laki ng impact niya sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, across the world. No? Ang laki na niya. Paano nangyari yon? Kung susumahin mo ang 2025 dun sa 1834, mga 190 years, 190 years. Biro mo na ipasa yung negosyo, paunlad ng paunlad, hanggang sa present, which is 190 years. And kung sasabihin mo lang 50 years per generation, nasa ika-4 ng henerasyon yung Ayala Corp. Tapos, palaki siya ng palaki. Masiglang-masigla, naglilingkod. Because industry serves talaga the people in the nation. Nagsaserve ng mga kailangan ng mga tao. 190 years. What could have happened? Ano kaya mangyayari kung hindi na ipasa ng ganun yung legacy ng negosyo? Kasi nagsimula silang maliit na negosyo lang eh. No? Kunwari, napalaki nung lifetime nung unang may-ari. Tapos, syempre, mamamatay din yun. And namatay nga sila. Ipinasa nila sa mga anak nila. No? Tapos yung mga anak, halimbawa mong hindi sila interesado magnegosyo. Kunwari, kasi risky yun eh. O kaya hindi sila marunong magnegosyo. Hindi nila kaya. So, maliit pa lang, noon, siguro maliit pa lang, we don't know how big it is, pero meron na silang produkto na Ginebra San Miguel, so moderately big. Pero maliit pa lang, ibinenta na nila. Ano kaya nangyari sa mga Ayala, who owns the Ayala Corp? So, wala. Ordinaryong tao sila, mas siguro mayaman-yaman kesa sa atin, pero ordinaryong tao sila. Kung hindi nila napaunlad, na handle, na manage yung mana ng negosyo na ipinamana sa kanila. Pero nakita natin, yung Ayala family, na ipasa nila at naihanda nila yung nagmana kung paano ito palalaguin at napalago pa kaysa dun sa una, and so on. Kaya siya bigger and bigger, na ihanda ang mga susunod to handle yung negosyo, which is yung legacy nila sa kanilang mga apo at anak, apo at inapo. So it can be done. Sa negosyo nagagawa yon. No? So yun.
Ngayon, makikita natin doon, like yung example ko ng Ayala Corp. Una, pwede siyang gawin. Pangalawa, kailangan may tumatanggap, may it is nurtured para mapaunlad at maipasa sa susunod na generations. Pero let us take it one by one. Next slide, please. Ang legacy, mayroong pinagmulan. A legacy has a source or a beginning. Di ba? Mayroong nag-iimbento na gusto kong ipamana o gusto kong ipasa ang magandang bagay na ito sa mga susunod ko, sa mga anak ko, apo ko. Tapos, ang mga tatanggap, syempre, yung intensyon ng nagbuo ng ipapamanang yon ay sa ikabubuti ng susunod sa kanya. So, yung mga recipients, yung mga tumatanggap, nagbe-benefit mula doon sa mana. Pero at the same time, iniingatan yung minana, pinangangalagaan, pinapaunlad, tapos ipapasa rin. Na? So yung tumanggap, bagamat nagbe-benefit, iniisip din nila na paunlarin at ipamana rin sa susunod. No? Kasi napakaganda nung legacy na tinanggap nila. So usually ganoon ang iniisip natin pag legacy. Ngayon, itong legacy natin, next slide please, God is the source of this legacy. If I may say so, ang nag-craft, ang nagbuo, ang nag-isip kung ano itong ipapamana sa tao ay Diyos. No? Of course, alam natin yan. No? Kaya ko siya binibigyang diin ay para makita natin na kung ang Diyos ang gumawa nun, hindi tayo, tatanggapin natin, mabe-bless tayo dahil tinanggap natin, iingatan natin, hindi natin pwedeng baguhin. Na? Hindi atin eh. Pag may tinanggap ka at ang inaasahan ng nagbigay sa iyo ay ipapamana mo, hindi mo siya pwedeng baguhin. Pwede mong paunlarin, no, palaramihin ang bunga, pero hindi mo pwedeng baguhin. So, God is the source of this legacy at kailangan nating ingatan at wala tayong permisong baguhin. Na? Ngayon, pwede nating i-flash ulit, please, Matthew 28:19-20. I just like to see isang point. Na? Make disciples. Sina Pedro ang kausap ng Lord Jesus dito, di ba? Make disciples. Tapos yung disciples, babautismuhan, tapos tuturuan, sumunod sa lahat ng inuutos. Of course, if we look at, halughugin natin ang Bible sa lahat ng utos na iniwan ng Panginoong Hesus, ang madidiscover natin, ito ay utos. Di ba? Ito ay utos. So pati ito, kasama dun sa utos. Ngayon, pag ako ay alagad tayo, di ba? Lahat tayo alagad ng Panginoong Hesus. Pag tayo ay alagad, yung nauna sa atin, nag-go where we are, where we were, tapos ginawa tayong alagad, tinuturuan tayong sumunod, at ang itinuturo sa atin, perhaps unti-unti, pero ang layunin lahat ng inutos ng Panginoong Hesus ay madala tayo sa pagkatuto at sa pagsunod. So, at some point in our faith life, mako-confront tayo ng Great Commission. Na this time, hindi na tayo yung disciples na ni Win, kundi tayo yung sinasabihan na go and make disciples. Na-cycle siya. So, dumarating dun sa panahon na yon. And at this time, we are somewhere there. Naandun na tayo. No? Tayo na yung tumatanggap ng Great Commission. Ang isang point na gusto kong i-make, personal ito. This, the Great Commission is not just, it is for the church. It is for the universal church actually. Sa lahat ng mananampalataya, make disciples, tapos disciples. No? Pero, so sa kalahatan yon. Pero at the same time, ang bawat alagad, very personal sa kanya, yung Great Commission. Well, at that point in time, na dumating siya to sa punto na ang utos ng tinatanggap niya mula sa Diyos at pinasusunod sa kanya ay make disciples. Na? It is personal. Ibig sabihin, pag ginagawa ninyong lahat, ako hindi, hindi ko ginagawa. Ibig sabihin,
hindi ako sumusunod. Di ba? Hindi naman natin masasabing pag 99% sumusunod ang church na ito, kasi ako hindi. Ako yung 1%. Ang church ay sumusunod. We cannot say that. Kasi pag sinabing ang church ay sumusunod, 100% ng church ay sumusunod. And we want to get there. Yun yung nais natin abutin. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng disciples tatanggap at some point in their faith life nung Great Commission as a command to obey. No? At sa ganoong pagkakataon, the Great Commission is very personal. Hindi ka, ginagawa mo ba? Ikaw ginagawa mo? Ikaw hindi? Pwede palang hindi. Hindi ganon. Wala akong pakialam technically sa ginagawa nyo bang lahat, ay, kailangan ko rin gawin. Hindi nyo ginagawa, ay, pwede pala. That has nothing to do with me confronted with a command. No? So, very personal siya. Ako mismo ang tatanggap ng Great Commission, ako mismo ang tatanggap ng legacy, mag-aalaga dun sa, o mag-iingat dun sa legacy, ako mismo ang magpapasa ng legacy, bawat isa. Na? Alright. Naintindihan niyo ako? Sige. Ngayon, so yun yung, let us go dun sa, punto ng topic ko, driven by legacy. Anong ibig sabihin ng driven? Ibig sabihin parang masyado kang passionate, almost obsessed. You know, yung parang ganon. Hindi lang negative lang yung connotation pero parang ganon. Yung bang very passionate, consumed with the legacy and passing on the legacy. Yung sobrang zealous doon sa dun sa legacy at pagpasa nito. No? Yun ang ibig sabihin ng driven by legacy. I will explain that a little bit more mamaya-maya. Pero at this point, sino dito ang cell leaders? Alright, a great majority. Sino dito ang magiging cell leaders? I am hoping na tayo ay either cell leader or magiging cell leader in the near future. So lahat tayo ay leaders. No? Tama ba? Lahat tayo ay leaders. So what I am proposing is, dahil leader tayo, kailangan tayo ay leaders driven by legacy. Kumbaga, itinutulak tayo, passionate tayo. Hindi tayo tinutulak ng cell leader natin o ng tribe leader natin o ni pastor. Kung di sa loob natin, mayroong kusang tulak dun sa pagpasa ng legacy, pag-iingat, pagsunod, no? Pagpapalawak ng legacy at pagpasa nito sa susunod in such a way na makararating hanggang sa end of the age. Yun yung gusto kong mangyari. Ako ay leader driven by legacy. And that is what we all want to be. Leader din lang tayo. Anong klaseng leader ang kailangan natin? Kasi tinanggap natin ang legacy from God. We need to be leaders driven by legacy o legacy-driven leader. Next slide. Ano ngayon ang legacy-driven leader? Una, conscious tayo na hindi ito tungkol sa kung ano ang makikitang magagawa ko sa lifetime ko, sa panahon na ako'y nabubuhay. That is part of it. Kasi siyempre may produkto yung mga pagsisikap. Pero hindi masyado doon ang sukat sa akin. Kung hindi doon sa impact ng aking buhay, yung long after, wala na ako sa lupa. Kasi nga legacy. Pag legacy, ang tinitingnan mo, yung malayong hinaharap. Hindi man lang yung bukas na hinaharap, kundi yung malayong hinaharap. So ang sukat ng legacy-driven leader, yung malayong hinaharap. So, ang ating ikinikilos, nakatingin tayo dun sa nais nating mapangyari hanggang sa malayong hinaharap. No? Hindi ibig sabihin na, okay lang kahit mag-fail ako ngayon. Hindi ganoon. Ang ibig ko lang sabihin, hindi tayo nakatutok dun sa ngayon. Bakit ko gustong linawin yun? Kasi pwede akong, kunwari, cell leader ako, bago pa lang ako, o kaya dati na akong cell leader, marami akong tinuturuan, tapos bumabait sila. Sabi nga sa akin ng mga nanay at tatay nila, ang bait-bait ng anak ko ngayon. No? Sige, turuan mong maigi. Yung ganoon. No?
So, bumabait sila. Kaya lang ang sukat nga yung malayong hinaharap eh. Kunin na lang natin yung Ayala example. After 190 years, 190 taon, may bunga kaya sa lupa yung aking pag-aalaga ng mga bumabait na taong ito? Siyempre, wala na rin sila, 190 years no? Pero meron kayang bunga after 190 years. Kung mas matagal pa darating ang Panginoong Hesus, pagdating ng Panginoong Hesus, meron pa kayang bunga na galing sa nalahi ko na naandon. Yun yung sukat. Naintindihan niyo ako? Yun yung sukat, yung malayong hinaharap. In fact, yung dulong hinaharap. The end of the legacy period. Yun yung tinitingnan. Naintindihan niyo ako? Masyado ba mahigpit? Masyado ba demanding? Kaya lang, sana kung ako lang mag-iimbento, dadalian ko. Kaya lang sabi nga natin kanina, di ba, hindi naman galing sa atin yun. Anong karapatan kong baguhin yan, di ba? Yun ang nasusulat. So, anyway, yun, ang sukat sa atin as a legacy-driven leader is sa end of the age, mga kapatid. Sa end of the age. Sa second coming ng Panginoong Hesus, doon tayo susukatin as a legacy-driven leader. Lilinawin pa natin yan a bit later. Miyang konti. Let's go to the second point. So, ang legacy-driven leader, long-term impact. Ang pangalawang punto, ang legacy-driven leader focuses on enabling future leaders to steward the legacy. Ang tinututukan, ang tinitingnang resulta ay yung sa malayong hinaharap, pero ang tinututukan ngayon, sa panahon ko ngayon, ay yung enabling future leaders. Ibig sabihin, meron akong mga inaalagaan na gusto kong maitindig na mga future leaders. Tapos anong description ko ng future leaders? Na kayang steward yung legacy. Kayang alagaan, ingatan, paunlarin, at ipasa yung legacy. Kasi pinapasa natin yung legacy. So, ang tutok ng panahon ko ngayon, not that, hindi na ako mag-win, pero yung focus. Like itong focus, pero ibig sabihin, kakain pa rin tayo, matutulog pa rin tayo, magtatrabaho pa rin tayo. So, ko lang, yung focus ng energies ko ngayon ay yung enabling, pagtitindig ng mga future leaders na mag-steward ng legacy. Iingatan ang pamana at ipapamana sa susunod na henerasyon hanggang sa end of the age. Alright. Very quickly lang. Genesis 18:19, anak. Genesis 18:19. Ang Lord kasi may tinurong kaparaanan dito. Binasa to ni Pastor kanina. For I have chosen him, si Abraham, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. So ano sabi niya? I-direct, kung magtuturuan, dadalhin yung mga anak, tapos yung mga inapo, in effect yung buong lahi sa pagsunod sa Panginoon, sa paggawa ng tama sa harapan ng Panginoon. So anong tinuturo ng Panginoon dito? Turuan mo, sanayin mo. At kanina dun sa session ni Den, ipinakita ang unang hakbang makita sa buhay. Yung hindi ba, talaga namang ang mga anak daw natututo sa halimbawa ng magulang, hindi sa sinasabi ng magulang. Di ba? So, ang una, yung live the legacy, yung kaden, ipamuhay natin, makita yung faith, yung obedience, yung Great Commission, yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa tao, makitang nagniningning sa ating buhay nung mga susunod sa atin. Tapos maturuan din natin sila yung ganoon. Yun yung tinuturo dito kay Abraham. So yun yung kaparaanan na ating natutunan
mula dun sa tinuro ng Diyos kay Abraham. Kaya nga dito sa atin sa church, in-adopt natin yung G12 strategy. Meron tayong win, nagko-consolidate tayo ng na-win, no? Tapos dinidisciple natin within the cell group. Tapos sinesend out natin as new leaders. And then at the church as a whole, nurture sila hanggang maging mas sanay na mga leaders. Tapos meron mga sistema tayong minana, natutunan na masusundan. Paano magko-conduct ng cell, paano mag-evangelism, one-verse evangelism, paano mag-consolidate, para pare-pareho tayo natututo ng iisang kaparaanan na nasubok na. Hindi tayo, mag-window, ano yun? Paano ko gagawin yun? Hindi ganoon. May paraan tayo. Nasubok na. Tapos, as time pass, napupunan natin, medyo ini-improve natin yung mga ibang mga kaparaanan natin. Tulad din ng binanggit ni Pastor na yung training natin, yung life class at saka yung destiny training, SOL, ini-improve natin, hinahanap natin kung paano natin mapaghuhusay. Alright. Ngayon, let me point, hayaan yung banggitin ko, driven by legacy ang tinatalakay ko. Let me just please mention a few points that are important para makarating tayo sa driven by legacy. Ang una, next po, you can't have legacy if you don't have vision. Ito ay nagrima sa akin nung nakinig ako sa preaching ni Pastor Art Sepulveda. Sabi niya, you can't have legacy if you don't have vision. Kasi yung vision, yun yung Great Commission. So wala kang ipapamana pag hindi mo natanggap yung vision. Ano nga ba yung vision? Next na. Very quickly, ang vision ay idea ng Diyos na ipinaunawa niya sa isip ng tao para magawa ng tao. It is an idea of God revealed to the mind of man so that he can carry it out. Yun yung vision. Pero hindi lang siya larawan na itinanim sa isip natin, hindi lang siya goal na binigay ng Diyos, kundi yun ang gustong-gusto ng Diyos mangyari. It is very precious sa heart ng ating Diyos. And we know that for sure. Kasi what is the Great Commission about? It is bringing people na makita na may anak ng Diyos na nagkatawang tao, naghirap, nag-sacrifice, namatay, pero nabuhay na maguli para makalaya siya sa kanyang mga kasalanan at magsimula ng bagong buhay. Yun yung napakahalaga sa Diyos. Pinadala niya ang anak niya. Nasa langit, tinawid ang pagitan ng langit at lupa, ipinanganak na tao. Why would you do that? Kung may anak ako na papupuntahin ko sa malayo, which I already did, mahirap yun. Di ba? Mahirap yun. Malungkot yun. Di ba? So, you would not readily do that. Pero ipinadala ng Ama ang kanyang anak dito sa lupa para tubusin tayo. At hindi tayo lang, ang sangkatauhan sa lahat ng panahon sa siguradong walang hanggang kapahamakan. So, yung vision ng pagliligtas, napaka-precious sa puso ng Diyos at ibinigay ngayon sa atin. Second point. Next slide, please. Vision is a life and death matter. Buhay o kamatayan yan, mga kapatid. Basahin natin, please, ang Proverbs 29:18. Proverbs 29:18. Where there is no revelation, people cast off restraint. Yung unang bahagi. Alam niyo, sa King James, parang people cast off restraint. Parang wala na kahit ano na lang gagawin nila. Walang direksyon,
lost, ganyan. Sa King James Version, thank you, where there is no vision, the people perish. Pag walang vision, napapahamak ang tao. Alam niyo na iniisip-isip ko to. Kunwari ako, tinanggap ko naman, merong may vision, nag-share sa akin ng gospel, bumabait ako, sumasaya pamilya ko, nabe-bless ako. Bakit nagpe-perish? Hindi ako nagpe-perish. Nagfo-flourish ako. So, bakit ganun ang pagkasabi? Kasi, yung isang, isang perspective ko lang. Pag wala akong vision, na-bless ako, nag-flourish ako, umunlad ako, sumaya ang pamilya ko perhaps. Kaya lang, yung mga taong kaya ko sanang abutin, na natili sa kanilang kalalagayan, kasamaan sa kasamaan, kasalanan sa kasalanan, pag-aaway sa pag-aaway, pagnanakaw sa pagnanakaw, sa paligid ko, namamatay ang tao. No? So, this is another perspective of the verse. Pag wala akong vision, ang mga tao sa paligid ko na pwede ko sanang abutin, gugulo, iba-iba kasi ang salin sa ibang version. Gumugulo, sumasama, naliligaw, napapahamak. Pero ako, okay lang ako. Masaya ako, no? Maganda buhay ko, pinagpala ako, pero napapaligiran ako increasingly ng mga tao na gumugulo, sumasama, naliligaw, napapahamak. Pwede ring mangyaring sila naman hindi ako eh. No? Bahala na sila sa buhay nila. Kaya lang alam nyo, ang mundo mo liliit pa ganon. Ang mga anak mo ayaw mo nang papuntahin sa palengke kasi may snatcher. Ang mga anak mo ayaw pupuntahin sa mall kasi may mga mga masasamang tao dyan. Ayaw mo nang pasakay ng jeep. Ayaw mo nang palabasin sa kalsada, may white van. Ano ang mundo mo? Bahay mo. Hihintayin mo ba? Hihintayin ba natin na maapektuhan ako bago ako bumalikwas at gumawa ng vision? Hindi. Of course, you can do it that way, but I don't want to do it that way. Ang mundo ng Diyos ang palalakihin. Ang kingdom of God ang palalakihin. Hindi ka ika-crowd ng kasamaan ng kingdom of darkness. Na? So, babalik ako dun sa verse. Totoo nga, vision is a life and death matter. Pag hindi ko hinawakan ang vision, siguradong may mamamatay na dapat sana hindi mamamatay. It is a life and death matter, and the choice is mine. Na? So, yon. Ang susunod na point ay, you have to be caught by the vision to be driven by legacy. Kailangan masigasig, passionate, almost obsessed with the vision para maging passionate ako sa pagpasa nito sa mga susunod na henerasyon. Isa lang ang babanggitin kong point. Kasi, kaya ko to sinabi kasi pwede naman tayong gumawa ng vision na hindi tayo caught by the vision. Ibig sabihin, pwede naman ako, nandito ka sa TGCCM, pwede ka mag-go with the flow ng TGCCM. Di ba? Lahat sila ganun ginagawa, di sumama na rin ako. Di ba? Yun. Pwede akong mag-go with the TGCCM flow. No? I am doing the vision, but the vision is not in my heart. That can happen. Pero, kung gano'n ang sitwasyon ko, hindi yung bang, I will not be driven by legacy. Iiwanan ko lang yan, mga kapatid, kasi medyo sagad ako sa oras. Pero yon, I want to leave that point sa inyo. Ngayon, next slide please. How important is it to be driven as we do the vision? How important? Mahalaga ba? Mukhang mahalaga sa atin, sa Diyos. Remember, the vision is from God. The legacy is from God. So pag tinanggap natin mula sa Diyos. Sa Kanya, mahalaga ba na tayo ay driven
tayo ay passionate, tayo ay fully committed dun sa tinanggap natin mula sa Kanya. Una, basahin natin ng Romans 12:11. First point ko, anak, sorry. Unang point ko, tayo ay servants of God. Yung nasa slide, anak, sorry. We are servants of God. No? Yung message ng Sunday, binanggit yon. We are servants of God. No? Di ba? Tayo ay lingkod ng Diyos. No? Tapos tingnan natin sa Revelations 12:11, yung bili ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Romans 12:11. Sorry, anak. Romans 12:11. Ang sabi dito, never be lacking in zeal. No? Never, never, never. Ibig sabihin, walang isang pagkakataon na wala kang sigasig. Ayun yung sabi sa atin. Kailan? Serving the Lord. Alam niyo, nung minsan, parang, hindi ko na maalala kung kailan, medyo matagal na, parang napapagod na ako. O, hindi ko alam yung circumstances ko, napapagod na ako sa ministry. Tapos, yan yung dinevotion ko para akong sinampal-sampal. Never be lacking in zeal, serving the Lord. No? Ang Diyos ang nagsabi nito. Never be lacking in zeal, serving the Lord. Nagwi-win ba ako? Never be lacking in zeal. Nagse-cell leader ba ako? Never be lacking in zeal. Nagpe-pray ba ako? Nag-intercede ba ako? Never be lacking in zeal. Nag-usher ba ako? Nag-worship team ba ako? Nag-conquest ba ako? Never be lacking in zeal, serving the Lord. Whatever I do for the Lord, hinahanap niya ang zeal. To the point na, which brings us to the second point. Next slide, please. Being lukewarm does not please God. Being lukewarm does not please God. Yung bang okay ka lang, no? Hindi mapapaso ang tao sa iyo. Tapos hindi naman magsishiver sa, hindi cold, hindi hot. Tingnan natin ang Revelations 3:15-16. Sabi dito, sa NIV, I know your deeds. May ginagawa tayo. Sabi ng Lord, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. Hindi tayo to, ha? Yung church ng Laodicea, if I remember correctly. Church ng Laodicea. Hindi ka cold, hindi ka hot. Tapos ang sabi ng Lord, I wish you were either one or the other. Next slide. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Iluluwa kita. Hindi ka mainit, hindi ka malamig, lukewarm ka, iluluwa kita. Hindi nalulugod ang Diyos dun sa sige-sige lang. Yung okay lang. Walang sigasig. No? Hindi naman sa mas gusto niya yung malamig ka. No? Ang point dito, yung lukewarm, hindi masabing nag-backslide, hindi masabing malamig ka, pero wala kang sigasig. Hindi siya nalulugod. Remember, we are servants of God. We are serving God. So, syempre naman, gusto natin natutuwa yung pinaglilingkuran natin. Na? So, ang sabi dito, pag yung okay lang ang paglilingkod natin, hindi nalulugod ang Diyos sa atin. In fact, sa verse 19, yung karugtong nito, ang sabi dito, those whom I love, point 1, yung lukewarm mahal ng Diyos. Kabuti ng ating Diyos. Now, those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Magsisi. No, magsisi, ang sabi niya. Dun sa ESV, ang sabi, so be zealous, maging masigasig at magsisi na lang. Na? So kung nandun tayo sa ganong kalalagayan, minsan masigasig, minsan lukewarm, mahal tayo ng Diyos. At ang sinasabi niya sa atin, magsisi na lang at maging masigasig. Third, pwedeng masigasig, kaya lang, ang pangatlong punto, next slide please, love must be behind the zeal. Pwedeng masigasig. May mga taong sadyang masigasig. Maraming kaping nainom, kaya ang bilis kumilos, no? Yung ganoon. Talagang kahit anong ipagawa mo, ang sigasig, ang liksi.
No? Ang thorough, ang complete. May mga taong sadyang ganoon. Kaya lang, mukhang hindi pa pala, hindi yung kilos ang hinahanap ng Lord. Maganda yon. Pero meron pang hinahanap ang Lord bukod dun sa kilos na ganoon. Sa pahayag, Revelations 2:2-4. Nakakatuwa ito. Pero rebuke ulit ito sa church. Efeso ba pa? Ephesian church. Sabi dito, I know your deeds, no? Your hard work, kasipag, kasigasig ng mga taong ito. Your perseverance, nagtitiis sila. I know that you cannot tolerate wicked people. Matuwid sila. Pag mayroong masama, tinutuwid nila. That you have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false. So, parang ang galing, no? Ang galing nila. Next verse, please. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. No? Nagtiis kayo. Tuloy-tuloy kayo. Walang hirap na nagpatumba sa inyo. Pero sa verse 4, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Minsan nagiging habit na lang yung sigasig. No? O kaya sadyang masigasig kang tao, kahit anong pagawa sa'yo, kahit pagwalisin ka, masigasig ka, pati floor na babakbak dahil talagang ganyan ka. No? Sadyang masigasig ka. Pero ang hinahanap ng Lord, yung love. Ang pag-ibig, ang hinahanap ng Lord sa likod ng pagsisigasig natin. Na? Kasi, alam niyo, sa tao, di ba, sabi nga sa Samuel, man looks at the outward appearance, okay na okay ka na, wag lang dumating sa verse 4. Sa tao, okay na okay ka, halimbawa ka, may award ka. Pero ang Diyos, He looks at the heart, di ba, sabi sa Samuel. At hinahanap ng Lord yung pag-ibig sa puso. Alright. Gusto ko lang i-inject ito. Pwede tayong magsimula na masigasig. Na punong-puno tayo ng pag-ibig sa Diyos. At habag tayo at mahal natin ang tao. Alam nyo, sa karanasan, as well as sa may narinig ako mga preaching, ang isang bagay na nag-aalis ng pag-ibig natin sa ating puso ay offense. Yung pag nasaktan tayo, pag nagtampo tayo o may naka-offend sa atin, may nakasakit sa atin. Ang gusto kong itukoy na offense ngayon, kunwari ang sigasig natin sa paglilingkod, kunwari ang ating pinaglilingkuran, mga kabataan, o kaya ang pinaglilingkuran natin, mga nanay, mga tatay, mga lola, mga lolo, no? Mga professionals, iba-iba, kanya-kanya tayo. Pero I'd like to share with you something really good na narinig ko. Do not take the offenses of the people you are serving. Kunwari mga bata. Kasi mga nanay naman, yung mga tatay naman, ganyan. Tapos ikaw, lahat ng mga tinuturuan mo, yun ang sinasabi, nanay ko kasi, tatay ko kasi, ganyan. Tapos ikaw nabubuo sa loob mo talaga naman ng mga nanay at mga tatay talaga. Oo. So yung kanilang frustration sa mga magulang nila, nailipat sa iyo. Pati ikaw, offended ka na sa mga magulang. At hindi lang sa kanilang mga magulang, sa lahi ng mga magulang, offended ka na. No? It can happen. It does happen. Nangyayari talaga yon. So, offense in general, babantayan natin, sasaktan yan yung pag-ibig ng Lord sa heart natin. Pero also, as we serve ng may sigasig, iingatan natin na hindi natin masagap yung offense ng ating mga pinaglilingkuran. So, last point, anak. Sige, I want to be legacy-driven. Anong dapat kong gawin? Acts 2:17-18. Tingnan natin kung paano naging masigasig yung yung church nung araw. Acts 2:17-18. Sabi dito, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Pag binuhos ng Diyos ang kanyang spirito,
matatanggap ng mga tao yung vision galing sa Diyos. We hear about the vision all the time. Tinuturo, no, nababanggit, mapasel ka, mapatribe meeting ka, mapatraining ka, makapapreaching ka, maririnig dito, especially yun. So ang utak natin, punong-puno na ng vision. Pero ang ang gusto natin, yung natanggap ng utak natin, bumaba sa puso natin. Kasi iba yung alam mo, hindi ka pa driven nun. Kailangan bumaba sa puso natin. At dito sa verse na ito, ang sinasabi, ang Holy Spirit ang nagdadala. Pag dumating siya, pag ibinuhos siya, tatanggap ng pangitain ang mga tao. Magpapahayag ng salita ng Diyos ang mga tao. The Holy Spirit, next point na. Next slide pala. Ang Holy Spirit ang plants the vision in our hearts. No? It is the Holy Spirit na nagtatanim ng vision sa ating mga puso. Maaring nagde-devotion tayo, nagrima. Maaring sa preaching, maaring sa iba't ibang mga, sa cell lesson, sa cell group. Pero pag natanim sa puso na, maaring pag nagpe-pray lang tayo ng prayer list, kilos ng Holy Spirit yun. Kasi Holy Spirit lang ang pwedeng magtanim ng vision sa ating puso. Tapos yung Acts 2 kanina, kailan nangyari yun? Narinig nila yung Great Commission. Naniwala sila. Kailang sabi sa kanila, wait for the gift. Wait for the Holy Spirit bago kayo mag-go make disciples sa mga bansa, sa mga lugar. Wait. So, ang ginawa ng mga alagad, nagsama-sama sila, nagpe-pray sila sa kanilang paghihintay sa Holy Spirit hanggang dumating. So, ano ang nangyari sa kanila? Natanggap nila yung utos ng Diyos, yung Great Commission, tinanggap nila, tapos pinanampalataya nila yung salita, tapos nag-pray sila kasi kailangan nilang Holy Spirit, sabi ng Panginoong Jesus. Tapos tinanggap nilang Holy Spirit, tapos nakatindig sila in the fullness of the Holy Spirit, in boldness, no? And in fullness of faith. So yun yung, alam nyo, siya talaga ang kailangan natin. Ang Holy Spirit ang kailangan natin. And so what do we need to do? Yung faith natin. Yung faith natin, yung devotion natin, yung pag-worship natin, yung prayer natin. Walang kapalit yun. Kapag ginagawa natin lahat, puwera yung ating personal na paghahanap sa Panginoon at sa Holy Spirit, hindi kulang. Kulang talaga siya. Kailangan nating mag-pray. Kailangan nating humarap sa Diyos. Kailangan natin mag-google ng panahon. But let me summarize and share some practical steps. Una, steward the legacy in your lifetime. Ibig sabihin, yung steward, yung tanggapin, alagaan, palagahan, palakihin, palaguin sa lifetime natin. Ito yung tinuro ni Den kanina. Live the legacy. Ipamuhay ang legacy. Ang pangalawa, enable and empower new leaders. Wala tayong pagkawala dyan. Enable and empower new leaders. Walang tagapasa. Hanggang sa susunod na henerasyon lang, pagtapos na sila, patay na ang vision, patay na ang lahi ko. Wala pang end of the age, patay na ang lahi ko pag namatay yung mga inaalagaan ko. Hindi ganoon. Hanggang sa end of the age tayo. So let us focus ourselves talaga on enabling and empowering new leaders. I-share natin sa kanila ang vision, isama natin sila, magpatotoo tayo sa kanila, ipakita natin sa kanila ang power of the gospel sa ating buhay, sa buhay ng iba. Hayaan nating makita nila ang pagbabago ng buhay ng mga tao dahil sa Panginoong Jesus, dahil sa gospel. Tapos, dalhin natin sila. Pag-una natin silang nakasama, mga new believers sila, di ba? Young believers. Tapos, nag-grow sila sa cell group. Tapos, gusto natin silang isama sa training, life class. Kasi doon, para bang doon
pinatitibay ang parang buto para makatakbo, no? Doon sila sinasanay, doon sila china-challenge, doon sila natuturuan, doon sila nagbibigyan ng mga projects that will really stretch their faith para magawa, no? Dalhin natin sa life class, sa destiny training, subaybayan natin para makatapos sila. Yun yung enabling and empowering our new leaders. No? Kailangan maitawid natin, new believers sila, maging growing disciples sila, tapos maging potential cell leaders sila. Handa na, konti na lang. Tapos maging cell leaders sila. Meron pa yan after, pero hindi natin sasakupin ngayon. No? Tapos bigyan natin sila ng, i-practice natin sila, tulad ng binanggit ni Pastor kanina. Tapos bigyan natin ng pagkakataon na ma-exercise nila yung pinractice nila, sama natin sa conquest, o kaya ipaalaga natin, sama ka sa conquest, sa team na yan, sa may, yung ganon. Let us give them opportunities sa mga simpleng gawain sa simula. Another thing na pag-enable sa leaders natin is, hayaan natin lumaki ang kanilang contribution, pagmiministeryo, hindi lang sa cell group, hindi lang sa tribe, pati sa church. Na? Alam niyo, nung nagtatrabaho ko, ang growth path ng mga tao, pag, siyempre, nandun ka sa team mo, pag mahusay ka, para bang i-volunteer ka ng boss mo dito sa ad hoc, may special project, i-volunteer ka. Bakit? Kasi magaling ka. Tapos, lalo kang masasanay pag isinama ka dun sa iba-ibang mga taong hindi mo kilala. No? Pero syempre, inaalagaan ko pa rin. Ako manager niya, ako ang supervisor niya. Tapos pagbalik sa'yo nun, mas, mas nagmamature. Ganon din dito sa church. If we allow our growing disciples and our new leaders to minister to others, no? To other people in the team. Papaano pagtuturuin ba dun sa may nagtuturo na hindi naman yun lang ang ministry. Mag-usher, diba? Mag-media, mag-children's teachers, mag-worship team, diba? Mag-audio. Napakadaming mga pagmiministeryo sa church na hindi nakikita, ayaw puntahan. Ang dami naman mahuhusay. Bakit ganon? May mismatch. Ang daming mahusay dito. Ang daming, hindi na halos huminga yung mga tao. Kasi overloaded. Hindi, that's not for us. Let us allow. Alam nyo, pag ang mga inaalagaan natin, nag-minister sa iba, nag-grow sila. Hindi ko alam kung sasabihin ko to. Ano sa palagay nyo? Alam nyo kasi si Ann, siyempre anak namin ni Pastor. So laging, kailangan ng ganito, anak, kailangan. Si Ann naman, yung kanyang mga cell members. Si Shai. Nakita ko kasi si Shai. Si May, si Grace na anak ko. No? Yung mga ganon, even noon. I believe this helped yung mga bata to grow, to be more responsible, to be more caring. Makita yung needs ng ibang tao bukod dun sa cell. No? Makita yung magagandang bagay sa iba. Napakalaking, that's a very good thing, serving the church. No? And I would like to encourage us na tingnan natin din yun. No? I am very grateful sa mga married, sa maraming married, lagi silang volunteer sa ushering. No? Lagi silang naglilingkod kasi sanay silang maglingkod sa mga anak. Saka, yan. Pero that's a good thing. Ang point ko lang, pakawalan natin ang ating mga growing disciples to serve others in different capacities. Yun ay bahagi ng enabling at empowering ng ating mga leaders. Na? Skip ko yung last, anak. All right. So,
Pasensya na, 5:36 na, Papa, sorry. So, that's all I have, mga kapatid. Since we are servants of God, ako ay nasa kaisipan na sa buhay ko, alam niyo, 67 years old na ako. Si Pastor ay 75 years old. Pero alam niyo, kung titingnan ko si Pastor, parang hindi marunong humindi. Parang may kailangang gawin. Gawin. Ganun lang siya. Since ang Lord ang pinaglilingkuran natin, wala tayong option, mga kapatid. Kailangan makinang ang vision sa ating mga puso. Kailangan yung legacy ang tingin natin. At yung Great Commission hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus ang ating inaasam. No? Like I said, personal ito. Personal sa akin, pero alam nyo, sa inyo, whether you like it or not, it's personal to you. Disciple kayo di ba? So if you are a disciple just as I am, the Great Commission, the vision, the legacy is very personal to us. Of course, we can say no. We have that option. Kasi ang Lord natin hindi namimilit. Nag-uutos siya, pero hindi kanya tututukan ng barel. Hindi niya sasabihin, pag sinabi mong, hindi, dead ball ka na. Hindi ganun ang Lord natin. Na? So, pwede tayong mamili. Pero kung tayo ay maglilingkod sa Diyos, kung na-enjoy natin ang benefits ng vision, ng gospel, ng faith at ng pagsunod sa Diyos, huwag natin ipagkait sa iba, mga kapatid. Tayo ang meron. Kawawa ang mga tao. Grabe. Pakawawa ng pakawawa ang mga tao. Grabe. Panonoorin natin, hindi. We will rise up, mga kapatid, together. We will commit ourselves, we will commit our lives to nurture the legacy and to pass it on. Kasi pasama ng pasama ang mundo. Kailangan mas marami ang legacy-driven habang sumasama ang mundo. Alam niyo, pag pinagpe-pray ko yung mga anak ko, ang lagi kong sinasabi, Lord, kailangan mas matibay ang faith nila, mas puro, mas matindi ang pag-ibig nila sa inyo. Kasi pasama ng pasama ang Panginoon ang panahon. Na? So pag pasama ng pasama ang panahon at parami ng parami ang masasamang tao, kailangan marami rin ang magmiministeryo sa tao. Na? So mga kapatid, I will ask you to commit yourself to the vision and the legacy na ipapasa natin hanggang sa second coming ng Panginoong Jesus. I will give you mga 30 seconds to pray and then I will close in prayer. Mag-commit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Aming Diyos, aming Ama, aming Haring pinaglilingkuran, kayo na umiibig sa amin ng walang hanggan, kayo na aming tagapagligtas, kayo na nagpapala sa amin ng walang humpay, kayo nagmamalasakit, hindi lang sa amin kundi sa sangkatauhan, maging dun sa hindi pa pinapanganak. Father God, humaharap po kami sa inyo sa pagkakataong ito. Hinahandog ang aming mga sarili, haing buhay, Panginoon. Inilalapit po namin ang aming sarili sa inyo, haing buhay, para
alagaan, isa kapamuhay, ito pong vision, ito pong legacy, at tingnan ang hinaharap hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus. We commit ourselves to be legacy-driven leaders, Lord. Legacy-driven leaders, Lord. Na sa amin individual life namin, mayroon po sa second coming, kaming apo sa pananampalataya na naroroon. Malapit man yon o malayo pa. May apo kami doon, Lord God. May representative kami doon, Panginoon. Kasi sa biyaya mo po at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, tutulungan niyo po kami habang kami nabubuhay na magiging legacy-driven leaders mo po. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. Salamat sa tulong na ibibigay niyo habang buhay. Salamat sa pag-empower mo po sa aming lahat. Salamat po na ikaw ang tatapos ng pinasimulan niyo sa aming mga buhay. Salamat po, amang Diyos. In Jesus' name, amen. Ating ilalapit sa Diyos yung ating buhay ayon sa narinig natin na salita ng Panginoon. Tayo lalapit sa Diyos individually. Pwede ba tayong lumuhod against our chair? At ilapit natin sa Diyos yung ating buhay. And then yung ating plano sa gawain ng Panginoon. Yung pagnanais natin na tayo magamit ng Diyos. At yung laki ng ministry na gusto nating marating. Gano'ng karaming tao nais mong maabot? Ano yung uri ng buhay na ipamumuhay mo? Maaring magsusurrender ka, meron kang ilalaan ng mga bagay. O naman bagay na pwede mong ilapit sa Diyos. Pwede natin ilapit sa Panginoon yung ating buhay. Maaring yung iba surrender ng buhay. Iba maaring magsabi, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking nakaraang buhay. Maraming panahon, inaksaya ko yung panahon ko. Pero nais ko pong bumawi ngayon. Nais ko pong bumawi ngayon. Inilalapit ko sa inyo ang aking buhay. Okay, you go. You pray. At ako magwawakas mamaya ng prayer. Ilapit natin, ipag-pray rin natin yung mga taong nasa kapaligiran natin. And even prayer para sa mga tao sa mundong ito. Go, you pray. Pamamagitan natin, okay. Maging intercessor na rin tayo. Go, you pray. Do you have passion for souls? Pwede mong iyakan yung mga tao sa Panginoon. Kung ikay naaawa sa kanilang kalalagayan, sa kanilang kahinatnan sa daigdig na ito, sa mga nagiging resulta sa kanilang buhay. Kung talagang mahal mo yung tao, ilalapit mo siya sa Diyos. Ilalapit mo yung sarili mo para magkaroon ka ng kakayanan at kapangyarihan para magamit ka ng Diyos. You pray.